a decorated athlete katulad mo, Chang, syempre, a lot of people who are also looking up to you, who are also looking forward to be an athlete like you. Nakaranas ka rin ba ng like the title itself, the Petsa de Peligro, and how did you handle it? Hindi rin ako nakaligtas dyan sa Petsa de Peligro na yan. Nung nag-start ako dati sa college, meron lang kaming allowance per month. So, given by the school. Tapos, tinatay ko yung best ko na hindi ako manghihingi ng pera sa nanay ko kasi siya lang yung nagtataguyod talaga sa amin, dalawa lang kuya ko. Parang pride ko na nandito ako para makalis ako sa sa isipin niya. I love that. Tapos, nung time na yon, syempre magbabayad kami ng laundry namin, pagkain namin, babayad kami ng tubig, wifi, ganun. Lahat nag-chip in kami magti-teammates. Tapos, yung allowance sa amin, hindi siya talaga kasya sa isang buwan. Then, many times na experience ko na kakain ako sa gabi, pansit canton lang. Tapos, or ang tanghalian ko, tagti 20 pesos na tortang talong. Ganyan, sa lahat ng, although sa Lasal ako nag-aral, madaming mga restaurants doon, di ba? Ang iniikot namin doon ng mga teammates ko, mga karinderya, hindi yung mga restaurants na ganyan. Kasi number one, junk food, parang fast food din, mahirap din na lagi yung iti-take yun. Pero umabot ako sa point na kailangan ko na lang talagang magpansit canton kahit bawal kasi just 30 pesos lang to. Oo, tas yung siomai na 4 na peraso na tig to 30 pesos. Yun, 50 pesos per meal ang pinakamalaking budget ko para sa sarili ko. Wow. Per meal. At meron naman nun. Tapos, meron naman. Nung time namin, ngayon hindi na kaya yung 50 pesos. Kaya tapos, yan, pagpagpag. Kaya yan pag nangingi. Mesokli ka pa. Tapos yung pagtitingin ako sa ATM ko, 500 na lang yung laman. Maraming beses ko yun na-experience sa 500 na lang laman. Tapos, pag walang-wala na, saka ako manghihingi kay mama. Manghihingi ako ng extra. Pero at least you were doing your best to exhaust everything before you ask. Pero kasi, syempre, di ba, syempre sa Lasal ka nag-aral. Syempre, maraming rich kid dyan. But hindi ka na-pressure sa makapag-eme-eme sa kanila. Correct. Kasi si Coach Shamil, yung coach namin, pagpasok pa lang namin sa Lasal, lalo na pag frosh ka, sasabihin niya sa'yo na hindi mo kailangang makisabay sa mga estudyante dito na normal na estudyante. Dapat alam mo kung anong purpose ng pinunta mo dito. Mag-aral at maglaro. Ayun, at graduate. Kasi kapag nagpadala ka doon, talaga, parang yung lifestyle nila, gugustuhin mo yun eh. Tapos baka makagawa ka ng ibang bagay na kahit di mo kayang i-achieve, makagawa ka ng masama para lang ma-achieve mo yung buhay na meron sila. So, talaga kami ni Coach. Talagang, he made us intact na ang kada umaga mo, nakafocus ka lang sa ensayo at volleyball. After ensayo, training, ganun. May mga social life naman. Minsan sumasama kami sa mga kaibigan namin. Yung mga kaibigan namin mayayaman, talagang down, very humble. Hindi mo nga mararamdaman na super yaman eh. May mga ganun pa din. Tapos lilibre kami. Ganun. Makapag lang talaga just for you to have fun. Tapos nakakaloka doon. Sa Lasal kasi walang uniform. Dahil syempre, paulit-ulit, diba? Talagang iikutin talaga ang ukay-ukay dahil. Talaga? Ganun ang pinupuntahan namin ng mga teammates ko para lang makabili ng mga damit na pang everyday namin na maayos na hindi kami magmumukhang parating ganyan yung suot mo. Kawawa naman. Sapatos na sa ukay-ukay bibilhin. Ano pa, madam, mga exact moment mo na naalala mo na nasa Petsa de Peligro moment ako now nung college ka? Yung parang kinakabahan ka na, like, girl, mamamatay na ba ako bukas kung di ako makakabili nito, ganyan. Merong, hindi ko alam kung sobrang, kasi, hindi pandemic, undoy ba yun? Sa may parang talagang, Undoy. I will not forget 2013, kung hindi ako nagkamali, sorry. Hindi, high school ako noon eh. High school? 2000. Mas tanda pala ako sa'yo. Oo, high school ako nung nag-undoy eh. Tanda ako yung third year high school ako. Basta may matinding sakuna. Sakuna, ang lalim.
Tapos, sa team namin, ako yung pinaka-ate, ako yung team captain. Sobrang baha ng task parate, alam niyo yan. Tapos nagkakaubusan ng pagkain sa 7-Eleven, sa lahat ng mga restaurant doon, nagsasara. Ako, ang ginawa ko talagang sinulong ko yung baha. Naglakad ako ng malayo from dorm namin papunta sa sa Vito Cruz ata para lang maghanap ng Malayo. pagkain. Tapos nakikipag-unahan ako sa mga pagkain sa 7-Eleven sa mga ibang tao, mga ibang estudyante. shit. Talagang ubusan sa pagkain. Tapos nakikipag-unahan ako para lang may makain kami ng mga teammates ko. Ganun ka lala. Tapos magkano na lang yung pera namin kasi sarado yung school. Hindi naman kami makaka-receive ng allowance. Talagang titipidin mo kung ano lang meron ka dito. Tapos dila-dilata. Yun, nakipag-agawan Yun yung ako sa... bumuhay sa inyo, dilata. Oo, tas luto-luto sa gabi. Tas ang ilaw namin ay kandila. Oo, grabe yun. Na-experience mo din talagang magpapaypay ka na mag-isa, papaypayan mo yung teammates mo para makatulog. Oo. As a team captain, madam, ikaw ang nagbabudget ng pera ng buong team? Hindi naman. Kumbaga tumayong ate tumayong ka na ate. lang. Oo. Lagi po kayo mag-step up. Mag-collect ka, ganun, tas bibili, tas Uy, nakaka-amaze magluluto. yung sense of responsibility ni Cha. As a mother. Hoy, kwento Kinakaya mo mother yun. ng Chinese Oo nga, culture. yun ang core mo, madam. Yun yung kanyang Yun ang foundation. responsibility. Oy, ako may share akong story. Undoy din to. Syempre nagkabahaan. Tapos sa Marilao kasi kami nakatira sa Bulacan. Bulacan bahain. Tapos first time doon sa lugar namin hanggang noo ko yung baha talaga. Tapos sa school, ang project namin nun sa entrepreneur, magbebenta ka ng kung ano-ano. Sa group namin, ang binebenta namin, pulburon. Ako pa gumawa nun, girl. Ako pa nagluto. Natuto ako magluto ng pulbur hanggang sa nagbaha-baha, nag-undoy-undoy. Girl, ang kinain ko 3 araw, puro pulburon. Kami pamilya na. my gosh. Oo, puro pulburon kinakain namin. Buti ka mo, may pulburon ate. Alam mo yung hikang-hika ka na. Tapos hanggang yung kapitbahay namin, humupa na yung baha. Mayaman kasi yung kapitbahay namin. Tapos yung bahay nila, tapos yung ref nila, alam mo yung chest type na ref. Tapos lahat ng pagkain nandun. Pinakain sa aming lahat kasi wala ring kuryente, mabubulok lang yun. Kaya ayun, kahit paano, nakasurvive kami dun sa chest type ng at dahil sa pulburon. Kaya, so Nakakaloka. kinain mo yung dapat ibebenta ng grupo mo? Oo, mamamatay na ako. At kanino ko ibebenta yun? Alam mo naman ate, baka bahala naglalako pa ako ng Baka pulburo. mabuo pa yung mga pulbos sa baha. Oo nga, Diyos ko, nakakaloka. So anyway, Mabalik. napunta tayo sa pulburo. May time ba na wala kang steady income noon or parang sabi ba, magiging stable ba ang career ko sa pagva-volleyball? Parang ganong eme-eme. Saan ka po napaisip na parang, parang unstable na pala financially ang Or kung volleyball? naisip mo ba yun? Hindi parang maayos naman kasi yung naging takbo Naging ng volleyball. path mo. Oo, naging takbo ng okay. volleyball. So, pero, kasi ngayon, sabi ko sa inyo, nag-start kami ng 15,000 nung umpisa sa volleyball. Anong year to? Yung 2000, 15,000? mga 2015, 14, gano'n. Okay. So, ganun pa siya. Tapos, pero, tinry ko pa rin kumuha ng ibang trabaho kasi mahirap naman talagang masustain na ganun lang per month yung, imagine mo na lang yung ibang mga, normal Filipino na mas mababa pa din yung, Below minimum. below minimum pa yung natatanggap. Sorry to cut Oo. you off. Nung nag-volleyball ka ba, tapos nung nag-start ka ng magtrabaho, kumuha ng other career, humiwalay ka ba sa family mo or you were Oo. still living with them? Matagal na akong humiwalay since, college. Okay. Nag-dorm na talaga ako. Tapos tuloy-tuloy na yun. After dorm, nakahanap na ako ng sarili kong place. Tapos dire-diretso na yung trabaho. Ay, ang bongga. Ganun siya. Ang isa siguro sa struggle na experience, hindi naman super struggle kasi may, on the side, may trabaho pa din naman kami. Nung nasa national team kami, ang namin doon, ang nare-receive namin na allowance doon, minimum wage. So imagine mo kung wala akong other backup na Kung hindi work. dalawa ang work. O kung hindi dalawa, tapos doon lang ako kumukuha ng fund. Hindi talaga Mahirap. aabot. Hindi talaga aabot. Mm-mm. Mahirap. Kasi magbabayad ka pa ng parking, pagkain mo pa. Tapos, hindi kasama sa pagkain yung nare-receive, yung wala kaming allowance sa pagkain natin. Yung
kung ano lang talaga yung yun na yun. So, hindi kaya, madam, maging full-time na athlete dito sa atin. Nung panahon na yun, Nung panahon na yun, mahirap. Yun Talagang yung hirap. semi-pro na sinasabi mo? Hindi, iba na to. National team to. Okay. Yung semi-pro, pag semi-pro or professional, meron kang isang mother team na brand. Nire-represent. Para siyang PBA team. Gano'n. Sa PBA, di ba, may mga teams na may Meralco, may Team dito, Eme. sa may gano'n. Pero sa national team, talagang funded kayo ng government. So, Okay. yeah. May mga atleta talaga na yun ang buhay nila, maging atleta lang para sa national team. Pero para sa mga taong gusto talaga ng sports, parang ang saya nun, no? Na parang growing Nagagawa up, mo pero yung from gusto 11 mo. years old, bumubutas ka na ng bola. Pero kumbaga kidding aside, nakalakhan mo, parang nagustuhan mo talaga siya, tapos naging career mo na Tapos talaga. hindi mo na siya nafe-feel na trabaho siya eh. Uy, huwag kang magpaka-Petsa de Pedigo sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms. Pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.